Good morning mga kababayan, mga paps. Good morning po sa ating lahat. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Luzon, Visayas sa Mindanao. Good morning po sa ating lahat at sa ating mga kababayan dyan sa ibang bansa. Magandang araw at magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. Atin itong pag-usapan si Mans Carpio, Attorney Mans Carpio mga kababayan. Kasi ay nagsampa po siya ng kaso para po doon sa AMLAC ng mga opisyales at para doon sa mga House of Representatives dahil doon sa kasong impeachment laban kay Sara Rustay mga kababayan. Gusto niyang ipatigil itong impeachment kaya nag-file ng case doon sa AMLAC kasi bawal daw mga kababayan itong ginawa ng House of Representatives doon sa AMLAC para hindi naman sila abogado mga kababayan. Tayo nga mga simpleng mamamayan ay alam natin kahit pa paano ang batas pagdating sa impeachment trial ay kailangan na ilabas ang salin at ang AMLAC dahil meron mga irregularidad na lumalabas doon sa transaksyon sa kanilang bank accounts mga kababayan. So sinupin na nga naman ng House of Representatives ang opisyalis ng AMLAC. At ito pa isa mga kababayan ay nais din pahinto ni Mans Carpio itong tax account ang kanilang tax mga kababayan. Kaya napaghalata na mga kababayan na marami talaga silang illegal na mga transaksyon, marami talaga silang illegal na mga gawain mga kababayan. Diba mga kababayan? Ano sa tingin nyo mga kababayan? Mga kababayan, dahil ditong paras naman silang abogado, nasa batas naman lahat yan. Natakot kasi sila mga kababayan kasi mabuksan lahat ang kanilang mga illegal na gawain, ang kanilang mga ginagawa dahil dun sa AMLAC at lalo na sa ITR nila mga kababayan. Kaya sabi nga po dito, babasahin ko lang po mga kababayan dito sa nag-file kasi si Mans Carpio dito po sa Quezon City Regional Trial Court. Sabi po dito mga kababayan, mabasahin ko po. Sabi po dito, the Quezon City Regional Trial Court has denied the petition of lawyer Manasseh Carpio, husband of Vice President Sara Duterte, seeking to stop the congressional subpoena on his tax records. The court ruled request moot, effectively allowing the process related to subpoena to proceed. To proceed mga kababayan. Petition to block or disclosure of tax records. Court dismissed the case on grounds of mootness. Carpio's camp has moved challenge the ruling. Diba? Sabi nga doon providing proceedings are expected as case as elevated or reviewed. Quezon City denies Carpio bid to hold a subpoena on tax records mga kababayan. Kaya mga kababayan, nakikita ko lang. Kaya parang hindi mabasa mga kababayan, maliwanag So ayan po siya mga kababayan. Na denied ang kanyang petition ng kanyang bid na kababayan para dun sa kanilang tax. Kababayan, para hindi niya pa na pagtanto, hindi niya pa na pag-isip ng kanyang may bahay ay isang vice presidente ng bansang Pilipinas at dapat malaman ng taong bayan ang kanyang salin, ang kanilang AMLAC, ang kanilang bank transaction at ang kanilang mga ITR, mga tax records mga kababayan, at nalalaman natin lahat ang katotohanan. So doon pa lang mga kababayan, halata na takot sila at halatang guilty sila mga kababayan sa kanilang mga ginagawa. Kaya nais nilang alisin si PBBM sa pwesto
para pagtakpan ang kanilang mga baho, para pagtakpan ang kanilang mga illegal na mga aktibidades, mga kababayan. Kaya pasalamat tayo sa mahal na Panginoon, pasalamat tayo sa ating mga House of Representatives na magigiting na tinutuloy ang laban ng impeachment para malaman ng taong bayan ang kanilang ginagawa. Ito hindi isang political harassment na palaging nilang sinasabi, mga kababayan. Sila nga ang naghaharas sa mahal na Pangulo at gusto pa nilang ipapapatay, diba? Ano sabi ni Sara Duterte, meron na siyang inutusan. Ano rin ang sabi ni Baste, ulo lang ni Bongbong Marcos ang kanilang mithiin. So doon pa lang, mga kababayan, ay talagang maraming silang mga illegal activities. Kaya mga kababayan, gising na po kayo sa mga DD supporters dyan. Gising na kayo. Huwag na po kayong magsuporta dito sa mga Duterte clan, mga kababayan, kasi hindi naman talaga bayan ang kanilang pinaglilingkuran, pati ang kanilang mga supporters, pati ang kanilang mga kasamahan sa politika. Pag ang gusto nila, mga kababayan, ay pabagsakin itong gobyernong ito at sila maupo at para magtakpan lahat ang kanilang mga maling ginagawa, sampo ng kanilang mga kasamaan, mga kababayan. Tulad ng kay Mike Defensor, ano nangyari, di ba, mga kababayan? Nahuli yung KTV bar nila, yung pala marami palang illegal sa loob. Kababayan, yun, pinasara na ni Mayor Soto, Vico Soto sa Pasig. Maraming salamat sa iyo, Mayor Soto, na pinasara mo na yan, kasi dapat kasuhan sila. Illegal drugs, human trafficking, mga kababayan. Kaya mga kababayan, patuloy natin pagdasal ng ating mahal na Pangulo sa mga naman ng kasamahan, na patuloy sila bigyan ng wisdom ng ating mahal na Panginoon at ang kanyang kalusugan, mga kababayan. Maraming salamat po muli. So ano sa tingin niyo, mga kababayan, tama lang ba ang ginawa ng Quezon City Regional Trial Court na i-dismiss at hindi tanggapin ang petisyon ni Mans Carpio, mga kababayan, na i-deny ang kanyang subpoena to hold on tax records, mga kababayan? So tama lang, diba, mga kababayan, kasi makikita doon lahat ng kanyang transaksyon at makikita doon ang kanyang income. Simula na sila umupo sa bilang pagka-vice president, mula sa pagka-vice mayor hanggang pagka-vice presidente ni Sara Duterte, mga kababayan. So tama lang po na denied ang kanyang request para sa atin, mga kababayan. O siya, sige, dito na tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong time, sa inyong oras, mga kababayan. God bless us all. Please like and share, mga kababayan, at please comment down below sa ating maliit na vlog. Maraming salamat po. Bye bye. God bless us all.